Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Saranghe! Isang gabi nang dumating sa Clark International Airport ang labi ng 24 anyos na si Justin Valdez. Agad itong idiniretso ng kanyang pamilya sa Aritao, Nueva Vizcaya. Natagpuan noong nakarang linggo ang katawan ng Pinay na nasawi umano sa pananakal ng isang lalaki. Ang kasong aking ibabahagi sa video na ito ay dadalhin tayo sa bansang Ireland kung saan nanirahan ang pamilya ng ating kababayan na si Justin Jerrell Valdez. Ang Ireland ay kilala dahil sa magagandang tanawin dito at mayaman nitong kultura. Mababait ang mga tao at napaka-hospitable din gaya nating mga Pilipino. Dahil sa maunlad na ekonomiya ng Ireland, maraming Pinoy ang naingganyong mag-migrate para sa mas maayos na buhay at mas mataas na sahod. Tinatayang nasa 16,000 Filipinos ang nakabase sa Ireland sa kasalukuyan. Karamihan ng ating mga kababayan doon ay nagtatrabaho sa healthcare sector at domestic service industry. Kasama ang mga magulang ni Justin sa mga mapapalad na nakapag-migrate sa Ireland. Makalipas ang 20 taon, sa wakas ay magkakasama-sama na si Justin at ang kanyang mga magulang. Napakaraming plano at pangarap ngunit lahat ay nawalang parang bula nang mapatay si Justin noong May 2018 sa Ireland. Samahan niyo ako at ating balikan ang buhay ni Justin Jerrell Valdez. Si Justin Jerrell Valdez ay ipinanganak noong June 29, 1993 sa bayan ng Aritao, Nueva Vizcaya. Ang kanyang mga magulang ay sina Teresita at Danilo Valdez na parehong piniling magtrabaho sa Ireland upang masuportahan ang pamilya. Iniwan si Justin ang kanyang mga magulang sa pangangalaga ng kanyang mga lolo't lola. Malambing, maalalahanin at mapagmahal na apo at anak si Justin. Dahil laki sa lolo at lola, ang palagi niyang prioridad ay ang kalusugan ng mga ito. Hindi ni minsang nakalimutan ni Justin na mag-I love you sa kanyang mga lolo at lola. Habang lumalaki ay hindi daw nagbago ang pag-uugaling iyon ni Justin, lalo na ang pagiging conservative na babae, masipag, goal-oriented at mapagmahal na bata. Nag-iisang anak ng pamilya Valdez si Justin. Kahit malayo sa kanyang mga magulang, lumaking close si Justin sa kanyang ama at ina. Madalas silang magkakausap sa telepono at social media. Siniguro ng kanyang lolo at lola na hindi magiging banyaga kay Justin ang kanyang mga magulang. Matapos ang mahabang paghihintay, nagpasya si Justin na subukan ang kanyang kapalaran. Tumulak papuntang Ireland si Justin noong 2015 para makasama ang kanyang mga magulang na parehas ng citizen doon. Masayang-masaya si Justin dahil sa wakas ay magkakasama-sama na sila matapos ang 20 taon. Napaka-supportive din naman ng kanyang mga magulang at wala silang ibang nais kung hindi madala ang nag-iisa nilang anak sa Ireland. Sa Enniskerry, Wicklow, nanirahan ang pamilya ni Justin. Isa itong maliit na village sa County Wicklow at may populasyon na humigit kumulang sa 2,000 tao. Ang lugar na ito ay tinaguriang Garden of Ireland dahil napapaligiran ito ng breathtaking coastline at walang katulad na bulbundukin. Ang County of Wicklow ay minsan nang naiboto na best places to live in sa buong mundo. Sa lugar na ito, nabuo ang pangarap ni Justin. Hindi nagtagal, pagkatapos niyang lumipat sa Ireland ay nagsimula siyang mag-aral doon ng kolehiyo. Kumuha siya ng Finance and Accounting sa Institute of Technology, TALA sa Dublin, Ireland.
Nagtrabaho din siya bilang part-timer healthcare assistant at kapag siya ay may bakanting oras pa ay nagtatrabaho din siya bilang waitress sa isang local cafe restaurant sa Seaside Town Bay sa Dublin. Ginawa niya iyon upang kumita ng mas malaking pera upang higit na masuportahan ang kanyang pangangailangan at makatulong din sa kanyang pamilya. May 19, 2018, pumunta si Justine sa police station na matatagpuan sa Bray County, Wicklow dahil may appointment siya para i-renew ang kanyang residency permit. Pagkatapos ay dumaan din muna siya sa gym bago umuwi sa kanilang tahanan sa Enniskerry County, Wicklow. Palaging nakikipag-ugnayan si Justine sa kanyang mga magulang at walang pinagkaiba ang araw na iyon. Updated ang kanyang ama't ina kung nasaan siya at ano ang kanyang ginagawa at ang araw na iyon ay normal na araw lamang para sa pamilya Valdez. Ilan sa mga text messages nung araw na iyon ay isang pakiusap mula sa kanyang ina na ibili siya ng tinapay bago siya umuwi. Pinagbigyan naman ni Justine ang lambing ng kanyang ina. Matapos bumili ng tinapay ay nagpasya na si Justine na umuwi. Sumakay ito ng bus na may body number na 185. Alas 6 na ng gabi nang dumating ang bus sa Enniskerry. Bumaba siya at nagsimulang maglakad pa uwi. Ang paglalakad mula sa hintuan ng bus ay karaniwang tumatagal ng 15 to 20 minutes. Ngunit nung araw na iyon ay hindi na nakauwi pa si Justine. Dumaan ang oras ay hindi pa rin nakakauwi sa bahay nila si Justine. Lubos ang pag-aalala ng kanyang ina dahil kung sakaling may magbago sa plano nito ay agad siyang aabisuhan ng kanyang anak. Nagtanong-tanong ang kanyang inang sa Teresita sa mga kakilala at kaibigan at may mga nagsabi na nakita nilang sumakay at bumaba ito ng bus ngunit pagkatapos noon ay wala nang makapagsabi kung ano ang nangyari sa kanya. 5 feet lamang ang taas ni Justine, ngunit kapansin-pansin ang maganda nitong hitsura. May slim na pangangatawan, may mahaba at maitim na buhok, at malalaki at magagandang brown na mata. Noong araw na iyon, suot ni Justine ang kanyang damit pang gym, gray na leggings, puting t-shirt at isang itim na jacket. Bandang alas 6 ng gabi, ilang minuto lang ng pagkababa ni Justine sa bus, ay nakatanggap ng tawag ang mga pulis. Isang babaeng motorista na nagngangalang Miss Forsyth ang nagmamaneho kasama ang kanyang anak nang makita niya ang isang lalaking nakanisa na kotse na pilit isinasama ang isang babae sa loob ng kanyang sasakyan. Ayon sa motorista, asya na ang dalaga na may maitim na buhok. Nakita di umano ng motorista ang sasakyan na huminto sa kalsada na walang ilaw at blinkers. Pinaarangkada ni Miss Forsyth ang kanyang sasakyan para maabutan niya ito at nakita niya ang isang babae na nakatingin mula sa bintana ng kotse. Sigaw ito ng sigaw at humihingi ng saklolo. Hindi nag-aksaya ng panahon si Miss Forsyth at agad niya itong inireport sa mga pulis ngunit hindi nito naitala ang plate number ng sasakyan. Makalipas ang halos 10 minuto, nakita rin ng isang lalaking motorista ang isang babae sa likod ng kotse na humahampas sa may bintana. Akala raw niya nung una ay isa lamang itong bata. Nakaramdam daw siya ng hindi maganda kaya't nang makauwi siya ay ikinuwento niya iyon sa kanyang asawa. Hindi naman nagdalawang isip ang kanyang asawa at agad ding inireport ang insidente sa pulisya bandang alas 7:20 ng gabi. Katulad ng nauna, hindi rin naitala ang plate number ng sasakyan. Hindi na makahintay pa si Teresita at Danilo sa pagdating ng anak, kaya bandang alas 11 ng gabi ay inireport na din nila ang pagkawala ni Justine sa mga pulis. Agad namang pinuntahan ng mga pulis ang kalsada kung saan nakita ng unang motorista ang isang lalaki na pilit na isinasama ang isang babae sa sasakyan. Doon, natagpuan nila ang basag na telepono na pagmamay-ari ni Justine at isang bag na may lamang tinapay. Sa mga oras na iyon, batid ng mga pulis na si Justine ay nasa matinding panganib. Agad namang nagpadala ng helicopter at patrol car ang kinauukulan upang higit na mapabilis ang paghahanap kay Justine.
Sa pagsapit ng gabi ay siya ding pagdilim ng paligid, ngunit wala pa rin ni isang palatandaan kung nasaan si Justin. Magdamag na naghanap ang mga pulis. Bandang 3:00 ng umaga, lumabas ang buong detalye ng sasakyan na ginamit ng sospek nang makatanggap ng CCTV footage malapit sa lugar ng insidente. Nahagip ng kamera ang sasakyan at ito ay isang itim na Nissan Qashqai. Na-identify din ng mga pulis ang plate number ng sasakyan. Agad namang pinuntahan ng mga pulis ang address kung saan nakarehistro ang sasakyan. Ang may-ari ng sasakyan ay kinilalang si Mark Hennessy, 40 anyos, may asawa na nagngangalang Nicole at mayroong 2 anak na babae. Nagtatrabaho si Mark bilang isang construction worker sa Woody's DIY sa Linogin. Kinausap ng mga pulis si Nicole at sinabi ni Nicole na huli niyang nakita ang kanyang asawa noong Sabado ng hapon, May 19, 2018. Pumasok siya sa trabaho bandang 7:30 ng umaga. Umuwi siya pasado 3:00 ng hapon at umalis muli bandang 5:00 ng hapon ng araw ding iyon. Sinabi ni Mark kay Nicole na mag-iinom lamang daw siya kasama ang kanyang pinsan. At mula daw noong hapong iyon ay hindi na niya muling nakita ang asawang si Mark. Tinawagan naman ni Nicole si Mark kinaumagahan ng 8:00 dahil nga hindi ito umuwi at sumagot naman si Mark at sinabing sa sasakyan siya natulog malapit sa seafront at uuwi din siya sa lalong madaling panahon. Nagpunta din ang mga pulis sa bar na posibleng pinuntahan ni Mark. Nakumpirma na nandoon nga si Mark noong Sabado ng May 19, 2018, ngunit halos 10 minuto lang daw itong nanatili doon. Base sa CCTV ng bar ay umalis siya ng 5:41 ng hapon at naglakad palabas papunta sa parking lot kung saan nakaparada ang kanyang kotse. Makikita din na may kinausap ito sa telepono at umalis sakay ng sasakyan makalipas ang 2 minuto. 11:00 din ng gabing iyon nang muli siyang bumalik sa bar. Nang matukoy ng pulisya si Mark bilang suspect sa pagdukot kay Justin, ay tumulong din ang mismong pamilya at kaibigan ni Mark sa paghahanap sa kanya. Nagsagawa din ng press conference ang pulisya upang hilingin sa publiko na iulat kung sakaling mapansin o makita nila si Mark o kahit ang mismong sasakyang minamaneho nito. Linggo kinabukasan naman, 8:00 ng gabi ng May 20, 2018, isang babae na nagngangalang Christina Connolly ang nakakita sa kotseng hinahanap ng mga pulis matapos niya itong mapanood sa press conference. Sinundan niya ang kotse na binabaybay ang daan patungong Cherrywood Business Park. Pinaalam niya ito sa mga pulis at agad namang dumating ang mga pulis sa lugar. Na-corner ng mga pulis si Mark sa isang industrial park sa Cherrywood, Dublin County. Nakita na nakaparada ang sasakyan nito doon. Halatang balisa si Mark mula sa bintana. Lumapit sila sa sasakyan na suportado ng mga armadong gwardya at sinubukan nilang palabasin si Mark sa sasakyan, ngunit tila wala ito sa kanyang sarili. Tumingin si Mark sa kanila at iniumang ang kutsilyo sa may bintana. May mga dugo din ito sa kanyang damit. Dahil sa pag-aakalang nasa loob din ng sasakyan si Justin at dahil sa panganib na dala ni Mark, hindi nagdalawang isip ang mga pulis. Inutusan nila si Mark na ibaba ang kutsilyo, ngunit bigo silang mapasunod ito. Nakita nilang hiniwa ni Mark ang kanyang braso at nang tangkang hihiwain din ang kanyang lieg, ay agad na nagpaputok ang mga pulis. 2 putok ang pinakawalan ng mga pulis na tumama sa braso at sa dibdib ni Mark. Isinugod si Mark sa pinakamalapit na ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival matapos magtamo ng nakamamatay na pinsala. Wala manong choice ng mga pulis kundi ang barilin ito dahil sa pag-aakalang kasama nito si Justin sa loob ng sasakyan. Ngunit wala pala si Justin doon. Sa pagsusuri ng sasakyan, natagpuan ang mga mantsa ng dugo at may nakita ang mga pulis na note na may nakasulat na sorry at Pax Castle. Nilinis ng forensic team ang papel para mas maging malinaw ang nakasulat dito. Iyon ang naging lead nila para i-search ang lugar.
Ilang oras ang dumaan, ngunit wala pa ring palatandaan nang nawawalang si Justine. Ipinagpatuloy ng mga pulis ang paghahanap kay Justine kinaumagahan, May 21, 2018. Nakadeploy ang search team ng Rich Michael area ng South Dublin sa isang kakahuyan na kilala sa tawag na Scalp. Kabilang din sa mga tumulong sa paghahanap ang isang Garda helicopter, sniper dogs at mga miyembro ng Defense Forces and Civil Defense. Sa kanilang paghahanap ay natagpuan ang wallet at ID ni Justine sa isang inabandonang golf club sa Rich Michael. Nagsagawa din ng rescue operation sa paligid ng Pax Castle Lane, malapit sa dulo ng Wicklow. Dahil hindi pa rin makita ang katawan ni Justine, naglabas ng isa pang press conference ang mga investigador at hinikayat ang publiko na tumulong sa paghahanap kay Justine. All out ang suporta ng kinauukulan sa paghahanap kay Justine, maging ang Garda Water Unit ng lugar ay tumulong sa agarang paghahanap sa katawan ni Justine. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nahanap na rin ang katawan ni Justine. Natunton ang bangkay ni Justine sa masukal na kakahuyan sa Pax Castle Lane sa Rathmichael Southco, Dublin, bandang 3:45 ng hapon. Bagamat wala ng buhay, nagpasalamat ang mga magulang ni Justine at mga opisyal sa publiko, media, Defense Forces at Civil Defense para sa agarang paghanap kay Justine. Isang postmortem examination ang isinagawa sa mga labi ni Justine. Ayon kay Deputy State Pathologist na si Dr. Linda, ang opisyal na sanhi ng kanyang kamatayan ay asphyxia dahil sa pagsakal sa lieg. Ayon din sa report ay Sabado pa walang buhay si Justine. May nakita ding bruising at abrasion sa maselang bahagi ng katawan ni Justine. Sa ulat naman ng toxicology ay nakakita ng ebidensya na may kaunting droga na natutunaw sa loob ng katawan ni Justine ilang oras matapos ang kanyang pagpanaw. Ngunit hindi ma-identify ng kinauukulan kung ito ay sinadya o sapilitang ipinasok sa katawan ni Justine. Ayon sa mga kapamilya at mga kaibigan ni Justine, ay hinding-hindi nito magagawang gumamit ng droga. Masyado itong inosente para sa mga bagay na ganoon at wala itong history ng paggamit ng droga. Inimbestigahan din ang telepono at profile sa social media ni Mark at Justine. Walang nakitang koneksyon si Justine at Mark bago ang insidente. Maaari di umanong nakita ni Mark si Justine sa pinagtatrabahuhan nitong restaurant o kaya naman ay naglalakad sa kalsadang iyon nang bumaba siya sa bus. Random ang pangyayari at nagkataon na si Justine ang napagdiskitahan ni Mark. Nakita din doon na matapos niyang mapatay si Justine ay tumawag siya sa isang dealer at bumili ng 200 pounds na bawal na gamot. Dahil sa investigasyon ay naalman din ang madilim na nakaraan ni Mark. Bukod sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, kaliwat kanan di umano ang pagkakautang ni Mark para sustentuhan ang kanyang bisyo. Ilang linggo na palang balisa si Mark at kalaunan ay hindi na niya nakontrol ito. Kung sino-sinong babae din daw ang dinadala niya sa bar at sumasali din siya sa mga dating app katulad ng Tinder. Dati na din di umanong naaresto si Mark dahil sa pagdadrive ng lasing. Kilala din si Mark sa kanilang lugar na weirdo, lalo na sa paligid ng mga babae kapag ito ay nakakainom. May pangyayari pa din daw, 3 linggo bago ang pagkidnap kay Justine, ay sinubukang sirain ni Mark ang pintuan ng isang bahay sa Bray kung saan tanging isang 18 years old na dalaga lamang ang nakatira. Natigil umano ang plano ni Mark nang dumating ang nobyo ng babae. Hinabol siya nito at nireport sa mga pulis at nang kausapin si Mark ng mga pulis ay nagpalusot ito na akala niya ay iyon ang kanilang bahay. Dahil sa alibay ng iyon ay hindi na nagkaso pa ang magnobyo. Masakit man sa kalooban ng magulang ni Justine ang pangyayari, ay wala na silang magagawa para maibalik ang buhay ng kanilang nag-iisang anak. Nais sana nilang makausap si Mark para maalman ang totoong nangyari
Ngunit imposible na ito dahil sa kanyang pagkakapaslang. Nagkaroon ng maigsing paglalamay para kay Justin sa Murphy's Funeral Home sa Bray. Nagdesisyon ng mga magulang niya na iuwi ang labi niya sa Pilipinas upang makasama niya ang kanyang lola bago man lang siya ilibing. Nakiusap ang ama ni Mark na ipagdasal lahat ng nasangkot sa gulo na idinulot ng kanilang anak. Hindi niya kinukonsinte ang ginawa ni Mark, ngunit sa dulo ng lahat, anak pa rin nila si Mark. Isa din siyang magulang na nawalan ng anak. Sabi niya pa, dahil isa siyang mekaniko, sanay siyang mag-ayos ng kahit na anong sirang bagay. Aniya, pag may butas ang tubo, iwe-welding lamang nila ito at ayos na ulit ito. Pag may sirang sasakyan, papalitan lamang niya ng parts at gagana na ulit ito. Ngunit nito mga nakaraang araw, gigising siya sa umaga at makikita ang mahal niyang asawa na malungkot, hindi niya alam kung paano ito aaluin. Ang kanyang mga anak ay apektado din. Hindi niya alam kung paano ito aayusin. Ang kanyang mga apo na anak ni Mark na naghahanap ng ama, hindi niya alam kung paano ito pupunan. Naghihirap din ang kanilang pamilya dahil sa nangyari, kaya ang pakiusap niya ay panalangin para sa kanilang pamilya upang malampasan nila ang pagsubok na iyon. Matapos ang pangyayari, pinili ng asawa ni Mark na si Nicole na umalis ng Ireland. Hindi niya di umano kayang patuloy na manirahan doon. Masakit para sa kanya ang nangyari at hindi niya alam kung paanong mag-uumpisa kung makikita pa rin niya lahat ng magpapaalala sa malagim na pangyayari. Iniisip niya ang kabutihan ng kanyang dalawang anak, kaya minabuti niyang bumalik sa Wales at doon tumira kasama ang kanyang mga magulang. May 30, 2018, pasado alas 8 ng gabi ay matiwasay na naiuwi ang bangkay ni Justin sa Pilipinas. Kasama ang kanyang mga magulang at ang Philippine Honorary Consul sa Dublin na si Mark Condong. Sinalubong sila ng mga opisyal ng DFA Office of Migrant Workers Affairs pagdating nila sa Diosdado Macapagal International Airport. Mula sa airport ay dinala naman ang labi ni Justin sa kanilang pamilya sa Aritao, Nueva Vizcaya. Lokal na komunidad sa bayan ni Justin sa Aritao ay nag-organisa ng open house para sa kanya. Daang-daang nagluluksa naman ang dumating para makiramay sa pamilya. Sa daan papunta sa bahay nila Justin ay may mga mensahe ng suporta mula sa lokal na pamahalaan. Ayon sa mga source, inabot ng mahigit 1 buwan bago na ilibing ang labi ni Justin noong July 3, 2018. Bukod sa hindi pa kayang magpaalam ng kanyang mga magulang sa kanya, ay nagpasya sila na bigyan pa ito ng isa pang pagkakataon na ipagdiwang ang kanyang ika-25 kaarawan noong June 9, 2018. Labis ang paghihinagpis ng kanyang mga magulang. Hindi nila alam kung saan at paano mag-uumpisa. Ayon sa ina ni Justin, ang kanilang mga buhay ay nagwakas dahil sa pagkawala ng kanilang prinsesa. Sinusubukan nilang umiti, ngunit wala di umanong shortcut sa pagdadalamhati. Masyadong masakit at ang tanging hiling ay sana panaginip lamang ang lahat. Ang pinakamasakit ay hindi na nila maaalman ang buong detalye ng pangyayari dahil sa pagkakapaslang sa sospek. Sabi pa ng kanyang ama, tuwing umaga ay tumitingin siya sa bintana at nagdadasal na sana ay gisingin na siya sa masamang bangungot na iyon. Sa ikatlong anibersaryo ng pagkamatay ni Justin, ay binabanggit pa din ng kanyang mga magulang na hindi pa din sila nakaka-move on. Patuloy pa rin nilang binibigyan ng isang platong pagkain si Justin sa tuwing sila ay kakain, at patuloy pa din silang naglalagay ng unan para sa kanya kapag sila ay natutulog. Ito ang liham na ginawa ni Teresita para sa mahal niyang anak na si Justin. Walang shortcut para malampasan namin ang pagkawala mo. Walang magic na lunas para mawala lahat ng sakit sa puso nang wala ka. Ang puso ko'y kumikirot at nananabik para sa iyo, mahal kong anak. Naway bigyan ako ng grasya at awa ng Diyos, ng lakas ng loob na harapin at maging mapayapa batid na ikaw ay nasa langit na sa itaas.
I will be forever missing you, Jeril anak. I will be forever wanting your presence.